Bago ah! Bakit ba natin ginagawa tong ganito? Pag merong bagong sapatos, inaapakan. Mas makinis at mas magarbo, mas pinanggigigilan. Binyag ang tawag nila dito. Unang karanasan, ika nga, pagbabasbas. Walang kinaiba sa pagbasag ng bote ng champagne sa gilid ng barko. Pero teka, hindi ko maintindihan ang lohika eh. Kung ganito ang konsepto ng pagbinyag, bakit hindi natin inaapakan ng baby o hinahampas ng bote ng champagne? Ang tanong, bakit sapatos lang? Bakit hindi bagong t-shirt o kaya bagong pantalon? Bakit bagong sapatos lang? Oo nga, bakit hindi natin ginagawa ito? At bakit ang bagong kotse, hindi natin binabangga? Maraming gawain sa kulturang Pinoy ang hindi maipaliwanag. Halimbawa, pag may nakita tayong kalbo, nagpependong tayo. May basihan ba ito sa pamahiin? Ang gusto kong malaman, sinong hinayupak ba ang nagpauso nito? Siguro, kung sino man yon, luma, pangit at mumurahin ang kanyang sapatos. O, mas malala, baka walang pambili ng bago. At naiinggit, nang gagalaiti pag may nakitang bagong-bago. Sa mahal ng sapatos ngayon, dapat siyang sapatusin. Tanong, anong sinasabi nito tungkol sa ating lipunan? Bago ba talaga yan? Oo, bago. Totoo nga bang paraan ito ng pagbabasbas o simpleng pambalahura lang? O gusto lang ba natin na pantay-pantay tayong lahat? Gusto natin, pag pangit ang sapatos ng isa, pangit ang sapatos ng lahat. Ganun ba yun? Dahil lagi na lang tayong tinatapak-tapakan sa maraming aspekto ng buhay natin. Pero tol, ingat lang ha. Ingat-ingat lang. Paminsan-minsan, mamili ka ng tatapakan mo. Sir Arvin, bago yung sapatos mo ah. Oh, bakit? Wala lang. Thank you, sir.